Magandang araw, Pangulong Huo. Si Lola Huo may pinahanap na namang ilang makikilala mo. Hinihintay kanila sa itaas. Sabi kayo na noon pa, habang buhay hindi ako mag-asawa, haalisin niyo na sila. Loko kang bata ka, ano na namang pinagsasasabi mo? Sa mundong gito, sino ang hindi nag-asawa? Saka pina-check na yan ni Lola sa isang maestro, likas kang purong yang, pag di ka nag-asawa bago mag-30, delikado ang buhay mo. Iba na ang panahon ngayon. Lola, bakit ka pa rin sa pamahin? Maayos naman ako sa 30. Sa hinaharap, huwag mo na akong ipagtulak sa mga blinde. Ayaw mong mag-blind date, inaasahan mong may asawa ka na lang bigla? Talaga bang may asawa na babagsak sa langit? Mas maganda ito kaysa sa katawan ni Kuya. Mas maganda talaga. Maganda ba eh? Ooh, maganda. Binibini, nandito ka ba para makipag-blindate sa apo ko? Hindi po, Lola. Ang sabi ng guro ko, kailangan kong maghanap ng lalaking may piryang nakatawan para pakasalan. AKO at siya. Hindi bagay. Ang galing naman. Ang apo ko lang ang may puryang nakatawan sa mundo. Kayong dalawa ay para sa isa't isa. Tao pa. Ito ang mga regalo ni Lola para sa kasal. Basta magparehistro kayo ngayon, bibigyan pa kayo ni Lola ng 666 na milyon na regalo. 666 na milyon? Astig. Gusto mo ba ng asawa? Sabihin mo lang, handa akong magpakasal agad. Isa na namang babaeng mukhang pera. Hindi kita apakasalan. Oy! Pero kung ayaw mo akong pakasalan, hindi ka makakaligtas sa panganib. Kung gusto mo makapasok sa mayamang pamilya, hanap ka ng mas maganda-gandang dahilan. Mr. Ho. Emarho, hindi ko sinasadya na mabangga kayo. Bigla na lang nagloko ang sasakyan. Bakit nga ba? Tagmalaha. Bastos na bata. Iniligtas en gidalaga ang buhay Montag. Kailangan mong ikasal ngayon. Kung hindi ka pupunta, EMA ang matandang ito. Hindi kakain at inom. Lola, AKO. Bilis, magpakasal ka na. Lola, Dali, magpakasal. Hindi Lola. Pimanta ka. Lola. Lumapit ng kaunti sa lalaki. Halika't umupo na maayos, magpipicture tayo.
Isusu, pagligtas sa akin, aksidente lang iyo. Ang pagpapakasal sa iyo para mapanatag si Lola. Kapag panahon na, maghihiwalay tayo. Ikaw. Pagsabi ng diborsyo, nagdadala ng sakit sa puso. Totoo nga ang sabi ni Siwen na ang problema sa kasal ay may banta sa buhay. Mamamatay ka na, mag-isip agad ako ng paraan para iligtas ka. Value, na naman ang pagliligtas sa akin. Ngayon panahon ng materialismo. Huwag kang gumawa ng kabulok-bulok. Hindi AKO. MR Ho, may pulong ng stockholder isa 0 AM, action ng Ho Investments ng Alahas Hub. Iniimbitahan ka na matandang ginang, pati ang asawa. Zama-zama dadalo. Sa auction na alahas. Maraming tao siguro doon. Baka sa pagkakataon na to, matagpuan ko ang kuya ko. AKO. Hoy, hindi pa ako tapos magsalita. Ang sakit mo, tatagal lang ng 5 oras ang bisa. Kapag nahuli, delikado ang buhay mo. Hintayin mo, AKO. Zan ka beat talaga, kapatid? Muchen, naging artista ka para makita ng kapatid mo pag nasa mataas ka. May kutob ako, mabilis na natin siyang makikita. Kuya, ang gandang kampana na to, kapag lumaki na ako, gagawa rin ako ng mga alahas. Sige. Ano bang nagaganap sa mundo ng alahas ngayon? May auction ng alahas ang pamilya Ho. Pumunta sa auction ng alahas. Kahit kaunting pag-asa na makita ang bunso. Hindi ka o Zuzuko. Mr. Chun, ito talaga ang aming pamanang pamilya. Tingnan mo pa ng maigi, kailangan ng kapatid ko ng pera pa sa paggamot. Ang sira na palayok 500 kung gusto mong bilhin. Bilhin mo kung ayaw mo, umalis ka. AO's calling BA? Si. Si Song Fifi, lumaki kasama ko sa ampunan. Sinadya akong dalhin sa bandok, halos makain ako ng hayop ngayong araw ko siya nakita. Talagang maliit ang mundo. Akala ko patay ka na maglakas loob kang makialam sa amin kasama ka na rin sa itutumba ko. Ito pa ba yung dating mahina duwag na si Yisusu? Ito ay isang dead na bote na may halagang 50,000, talagang walang panlasa si Song Fifi. Kukunin ko ito. May 50,000 dito, kunin mo para ipagamot ang kapatid mo. Salamat sa iyo, Dalagita. May gantimpala ang mabubuti. Salamat. Sir. Isang boat na hindi ko mabenta kahit 500. Binili mo ng 5,000. Kung mahusay ka talagang tumingin sa hamon ng paggamitan ng batong gayon. Mangahas ka bang makipagpustahan sa akin? Ang unang pwesto ay maaring makamit ang anumang hinahangad sa buhay sa pamamagitan ng treasure appraisal. Ibig sabihin pwede ko nang mahanap ang kapatid ko. Ano bang hindi kayo pinanggahasan? Isang probinsyana mula sa baryo. Nakakita ka na ba ng mga hilaw na bato para matapang kang sumagot? Ang tapang mo talagang makipagsapalaran sa amin. Magdagdag tayo ng pustahan. Sino man ang matalo, dapat bayaran ang halaga ng bato ng 10 beses. At saka, kailangan pang magluhod at humingi ng tawad. Ito na ang matagal kong hintay na pagkakataon para mahanap, hindi pwedeng sumuko. Sige, game. Ang bilis mong pumayag. Baka di mo alam na kahit isang piraso ng ice jede, ang halaga ay 1,000,000. 10 beses nun ay 1,000,000,000. Yesusu, maghanda ka na magbayad sa amin ng 1,000,000,000. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Sinasabi kayo,
Hindi mo ma-afford, wag mong subukang takasan. Ibenta mo ang dugo o bato mo, kailangan mong bayaran. Sir Ho, ngayong buwan, ang pangunahing kita namin ay lumampas ng 50 bilyon, tumaas ng 25% kumpara dati. Sir Ho, Si Sir Ho ay palaging masinop sa trabaho. Bakit ganito'n gayon? Baka iniisip ang misis niya. Sir Ho, Tapusin na natin ang pulong ngayong araw. Paano nangyari to? Ginong Ho, kanina sa pulong, iniisip mong parang naluluhang. Iniisip mo ba sinabi ng misis mo? Gusto mo gamitin ito para makuha ang atensyon. Hindi ko ito tapansinin. Ano man ang mangyari, ipakikipag-divorce. anong sinasabi mo? Lola, Ikaw, kakatapos magpakasal, gusto mo nang maghiwalay. Talagang gusto mong payakin ang matandang babing ito. Nasaan si Susu? Saan mo siya dinala? Si Madam siguro nasa aksyon ng mga alahas. Aksyon ng alahas, maraming mapeperang tao, hirap pagkatiwalaan. Hindi ka kinakabahan hayaan ang isang batang babae? Ikaw, bilisan mo at hanapin mo siyang ligtas at dalhin pabalik. Bilisan mo. Lola, pinaniniwalaan mo ba ang babaeng iyon? Sinasabi niyang malapit na ako at makakasurvive lang ng 5 oras. Puro kalokohan lang yan. Jean Stowe. Jean Stowe. Doktor, dito po. Matandang ginang Ho, problema sa puso ni President Yu. Ha? Oh, Hindi namin mahanap ang eksaktong, baka di umabot ng 2 oras. Ha? Matandang ginang. Emar Ho, totoo ba lahat ng sinabi ng asawa mo? Yung sakit mo tatagal lang na 5 oras. Pagkalampas mamatay ka na. Mula nang himuwalay kayo inay susuyi. 3 oras pa lang ang nakakalipas. May kanipang duda. Dinalawanan niya akong iligtas. Mali lang ba ang akala ko sa kanya? Bilis, samahan mo ako sa jewelry auction. Hanapin Nathan S.I. Susuyi. Bago magsimula ang Stone Challenge, mayroon pang huling item. Gintong pulsera na may alahas, panimulang presyo ay 500,000. Mahal. Nagtanong ako sa mga ehekutibo ng kumpanya ng Ho. Napakahalaga ng item na ito. Halaga nito ay 50 milyon. 50 milyon. Kung makuha natin ito ng 1 milyon, kikita tayo ng 40 milyon. Dagdag 1 milyon galing premyo sa pagsusugal ng ngayong gabi yayaman na tayo. Mahal, napakaswerte kong natagpuan kita sa buhay kong ito. Parang biyaya ito sa 3 buhay. Song Fifi, matagal tayong hindi nagkita, pero parang puro pambobola na ang sinasabi mo. Isushu, inggit ka lang kasi maganda ang asawa kayo. Inggit ka kasi ang asawa ko ay hindi lang project director ng kumpanya ni Ho. Siya rin ang in charge dito sa auction ng alahas. Mayaman na, gwapo pa. Kahit kailan hindi mo siya maahabot. Kumpanya ni Hu ang Hu Corporation, di ba? Ibig sabihin, nagtatrabaho siya para sa akin. Para sa'yo nagtatrabaho. Akala mo ba asawa mo ang si? Young MGA Tao Na Kachiladanai Ho Jin Shu, SI General Manager Ho. Ang asawa ko ay si Ho Jin Shu. Ano? Bilisan niyo sa auction ng alahas. oh, Ano? Sinasabi mong ang asawa mo ay si General Manager Ho. Paano nangyari yon kung siya asawa ni General Manager Ho? Bakit hindi Pimanta SI General Manager Ho na yon? Bakit siya nag-isa dito na parang napaka-humble?
Huwag kang magpanggap na may kaya. Kapag nakuha natin itong item, Hiram kita. Yumipo ka. Isang walang kwentang alahas na kumita ng milyon, walang taste. ₱510,000. 5 milyon. Liit na pulseras, may alok ng 1,000,000. 1,000,000, unang tawag, pangalawang tawag. 10,000,000. 30 milyon. 30,000,000. Ito. 30 milyon. Kung sigurado na sina Song Fifi na ang bracelet na ito ay nakakahalaga ng 50 milyon. Magpapatuloy sila sa pagtataas ng presyo. Papataasin ko pa para mapatahimik ang dalawang nakakaasar na bibig na yan. Isusu akala mo talaga asawa ka na Mr. Hua. May pera ka ba para magtaas ng presyo? Mayaman ang asawa mo kung talagang gusto mo yan. 1,000,000 lang. Dapat willing bumili ang asawa mo para sa iyo. 3,000,000 sa isang subasta. 4 na milyon. 4,000,000, kikita pa tayo ng 1,000,000. 4,978,000. Diyos ko, halaga ng isang bracelet. Umabot na ng 5 milyon. 4,000,000 7,800,000 sa subasta. Oh. Saji, tapusin natin ito. Hindi tayo pwede magpalugi. 4,778,000,000, 2 beses. 4,779,000,000. Nababaliw ka na ba? Kahit konti lang ang kikitain natin, pero sigurado tayo, hindi tayo malulugi. Kapag nagtaas si Isuzu ng presyo sa 50 milyon, agad ko siyang bibiglayin. Song Fifi, nainggit ako sa mayaman mong asawa. Dahil gustong-gusto niyo ito, Kaya, ibibigay ko sa inyo. Isuzu niloloko MOBAAKO? 49,790,000, unang tawag. 49,790,000, ikalawang tawag. 49,790,000, ikatlong tawag. Tapos, nabenta na. Manager Shen, pakibayad na po. Susunod, ang 10 taong isang beses na Stone Appraisal Challenge ng Treasure Appraisal Association. Sa laban na to, isa lang ang mananalo. Ang huling kampiyon na makakakuha ng pinakamahal na raw stone. Hindi lang niya madadala ang batong yun, kundi tutuparin pa ng association ang kahit anong hiling niya sa buhay. Hiling sa buhay. Manalo lang tayo rito, huwag ng 50 milyon, kahit 1 bilyon kayang kitain. Sabi nila ang Appraisal Association, numero 1 sa yaman at koneksyon sa buong mundo. 10 taon na ang nakalipas, natulungan pa nila ang isang ina na mahanap ang anak na nawala sa human trafficking. Kung manalo ako rito, baka matulungan nila akong mahanap ang kuya ko. Inaanunsyo ko ang Stone Appraisal Challenge na opisyal nang nagsisimula. Sino po ang gustong sumali sa ating hamon? AKO. Yesusu, kahit makakita ka ng emerald, makikilala mo ba ito? Maski di kumain ng baboy, alam ko paano sila tumakbo. Ako. Asawa, piliin mo yung isa. Yang isa. Yesusu, sa mga batong yan, yun lang may nakatagong berde. Ihanda mo ang sarili mo sa malaking bayad denyos at paghingi ng tawad. Pipiliin ko tong isa. Ito. Tapos na. Pipiliin ko itong bato, buksan na. Panalo, Jade Glass Tipito. Tunay na Jade. Ange Galing. Ito.
Sabi nila, ang glass type na ito ay nagkakahalaga ng 20 milyon. Ang galing ng babaeng ito. Yasusu nanalo na AKO. Ngayon, mag-isip ka na ng paraan para may balik ang 2 bilyon sa akin. Kung hindi, isang buhay mo ang kapalit. Siguradong sigurado ka bang mananalo ka? Anong ibig mong sabihin? Kung sabihin ko, ay Tong Pereso, pwede ring maglabas ng berde. Paano possible yan? Madilim ang kulay ng batong ito. Mababa ang transparency. Wala namang senyales ng berde dito. Paano magkakaroon ng jade? Nakakatawa talaga. Nga. Wala alam sa basic na kalaman sa pagsusuri ng mamahaling bato, pero naglakas loob pa sa jewelry. Baka Patty Buhay Mo Itaya Mo. Makikita na lang ang talo at panalo sa paglabas ng bato. Ito ang Emperador na Berde. Emperador na Berde na worth 1 bilyon. Ganito kalit na piraso lang ng bato. Pwede palang maglabas na emperador na berde. Song Fifi, gayon kailangan mo na magbayad sa akin ng 10 bilyon. Tapos luluhod ka at hihingi ng tawad sa akin. Miss YQ, Angela NG Matanyo. Gayon, ipinapahayag ko na ang unang lugar sa challenge na ito ay Panalo. Kuya, mahahanap na rin kita. Ang gwapo. Siege, Pirmahan mo ito, napakastig. Salama. Ang gwapo talaga. Siege na. ang tunay na panalo ay sandali lang. Si Yasusu, Batang Probinsya. Paano siya makakahanap ng 1 bilyong halaga na jade? Siguradong may daya. Daya. Si Emperor, Black Curtain. Dahil nagdududa ang lahat sa resulta ng laban, inanyayahan ko ang sikat na propesor sa pagsusuri ng hiyas mula sa South City, si Professor Lin. At ang pangalawang dalaga ng Hongshi Group para maging saksi. Professor Lin, Miss Ho, probinsyana siya at bihirang makakuha ng Emperador na Berde. May hinala kami na may anomal. Tiyak na si Yasusu ay kumontra para manalo sa laban. Nakipag-ugnayan siya sa security sa pintuan para makakuha ng peking emperador na berde dito. Mangyaring lumapit kayo at suriin ito. Ito ay totoong jade na malakristal kahit hindi masyado malinaw at may konting dumi. Ngunit may halaga pa rin na isang 10 milyon. Ako ang nagbukas nito. ito. Professor Lin, sabi ko sa'yo, fake itong bato. Fifth, hintayin mong ma-disqualify sa competition. Makisabay ka na lang sa security sa labas. Ito ang top level na berde. Mataas ang saturation. Ito ay ang puro at makapangyarihang emerald green. Emperador Verde.
senyorita. Salamat sa iyo para sa napakapurong yaman sa Ho Group. Ganito, ang premyo ng hamon sa bato ay 20 milyon. Salamat. Kang Todonaito. Dapat si Jesusu. Nagkasundo na sa mga gwardya. Inilagay maaga ang Emperador Verde dito. Talaga bang gana? Oo, tama. Song Feifei, ikaw mismo, naniniwala ka ba sa sinasabi mo? Miss. Tiningnan ko na ang CCTV, wala kakaiba sa auction. Impossible peak yan sigurado. Nakasuot lang ng bracelet na panglibing. May gana ka pang sabihing peke ang jade na nakuha ng iba? Ang libing na gamit. Ayon sa matatandang ganitong pulseras na hiyas dating panglibing ng prinsesa, ngayon nasa 500,000 ang halaga. 500,000 lang. ₱500,000. Honey, Isang pulseras na 500,000 lang ang halaga, nabili pa natin ng 50 milyon. honey, hindi ba sabi mo may nakuha kang balitang siguradong kikita tayo rito hindi malulugi? Kasalanan mo rin pilit kang sumabay sa pagbid, kaya nawalan ako ng 50 milyon agad. Ay naku, tigilan nyo na ang away, kakakasal nyo pa lang ngayon, huwag sirein ang unang gabing mag-asawa, sabi ko nga sa baw ng tinapay nyo, ako na bahala, sagot ko ang dami. Ikaw. Gayon inaanunsyo ko nang nagwagi sa challenge na pagkatasan ng yaman ay si MSC Susu. MSC Susu, pakiusap pumunta muna sa reception room, si Professor Lin at ang second miss sa magpapalit ng iyong premyo. Sandali lang. Professor Lin, MS Ho, sigurado ba kayo na ibibigay ninyo ang premyo sa isang nagpapanggap na Mares Ho? Nagpapanggap na Mrs. Huo. Thomas, sabi ay Yesusu asawa si Anay President Hua. Nag-asawa na kuya ko, paano ko hindi malala? Yesusu, narinig mo ba, kapatid ni President Hu hindi alam na kasal na siya? Kita mo, sino pa maniniwala sa'yo dito? Wala akong pakialam kung maniwala sila o hindi, basta alam kong totoo. Sa mga taon, maraming babaeng gustong makipagkaibigan sa kapatid ko, pero unang bises na may pumasok sa auction na nagpapanggap na asawa niya. Sasabihin ko na ngayon sa kapatid ko. Si Isuzu ay asawa ko, iyong hipag. Hindi ko alam kung kanino niya nakuha ang ganyang talino. Bilisan ang takbo. Oo. Seguridad. Sandali. Bakit hindi kayo naniniwala sa akin? Bie etkyo. Sinasabi ko sa iyo. Ang pintuan ng pamilya Ho, ang babae tulad mo, imposibleng makapasok. Talagang magkapatid kayo. Pareho kayong may personalidad. Ikaf. Yesusu, nagpapanggap ka bilang asawa ni Ho, ngayon kinokontra mo si Miss Ho. Mukhang wala ka ng takot. Siya yata ang walang takot, ganito niya ako palayasin. Kapag nalaman ito ng lola at ng kuya niya, hindi ba magagalit sila? May lakas ng loob ka pang banggitin ang lola ko. Bilisan mo at umpisahan na. Naku, sobrang gamit ko na ang gold finger technique. Hindi na ito gumagana. Siguradong inapi siya. Halos makalimutan ko ang regalo sa kaarawan ko nung galing kay Master, electric shock rod.
Kayo dalawang walang kwenta. Miss Hua. Kung hindi namin siya kayang parusahan, ibigay na lang sa pulis. Walang pwedeng humawak sa kanya. Walang pwedeng humawak sa kanya. Si Monsieur Yu. MR Huo, ito ay hindi. Kuya. Kuya, sa wakas dumating ka na. Ang babaeng nagngangalang Yesusu, nagpumilit makalapit sa'yo sa pamamagitan ng pagpunta sa auksyon ng alahas at ngayon gustong MR Hu, si Isuzu ay isang simpleng probinsyana na nakatira sa bundok. Gusto niyang medjing Fonef at MRS Hu. Dahil nandito ka na mismo, pakisuyo naman na ayusin mo siya. Kuya, anong ginagawa mo? Palayasin mo siya. Ang invitation na iyon, hindi ko alam kung sinong hangal ang nagbigay sa kanya. Ang lalaking pumili sa kanya ay bulag. Kuya, anong ginagawa mo? Nagbigay sa kanya ng invitation. Ano? Ano? Galing pala kay Mr. Hu. Siya ang Mrs. Ho Jinxiao. Mrs. Kuya, kailan ka nagpakasal? Hindi ko alam. Nayan lang. Mainit-init pa ang marriage certificate. Ito. Tutuba. Kuya, hindi mo ba sinabi na hindi ka mag-asawa habang buhay? Yisusu. AKO. Mukhang naniniwala ka na. Sa sinabi ko, Boss Hu. Kaya Boss Hu, palayasin mo na sila. What sure you want? Magsorry sa 8 mo. Kuya. Hindi ako hihingi ng papilitin KO at ipastop mo ang lahat ng card mo. Pasensya na. Bumalik ka agad. Sabihin kay Lola na kami ng 8 mo ay malapit ng umuwi. Naintindihan. Kinanale. Sino ang gustong manakit sa misis ko? Siya yung. Mr. Hua. Kami lang sumunod sa utos ng Miss. Hindi namin sinadyang saktan si MRS Huo. Alis na kami ngayon. Lakad, lakad, lakad. Bilizon, bilizon. Sino pang non-API sa iyo? Maroon pa, siya. Sila. Sa hamon sa pagbis ng bato, ako nakakuha ng imperial na birding day. Pinilit nilang sabihing pek yun, na ako ang nag-ayos nito ng pauna. Saka. Sila pa ang nagsabing peke ang pagkakakilanlan ko bilang MRS Hu. Ho, ito'y isang malaking kasalanan ng pagkakaintindihan. Sana patawarin niyo kami ng inyong naginoo. Oh. Huwag kang magpapaniwala sa babaeng ito. Matagal ko nang kakilala yan. Nakatira siya sa bundok mula pa noong high school. Sino ang makakapagsabi kung sino ang dinadapuan niya? Mag-ingat sa mga babaeng tulad niya. Pag-isipan mo ito ng mabuti. Ikaw. Hindi na ako naniniwala sa sinasabi ng iba. Inaniniwalaan ko ang sarili kong nakikita. Mr. Ho. Sapat na. Manager Chun, magayos ka na ng resignation mo. Sa hinarap, ayoko na kayong makita. Pamigay kayo pasana. Anong pamigay? Walang ganon. Mas mahalaga ngayon ang sitwasyon ko. MR Ho, nagkamali ako. Huwag niyo akong tanggalin.
Sakit na di kayang gamutin ng doktor. Isang hawak lang ni Isusu at gumaling. Sano siya? Tapos na. Ano mo nalaman? May problema sa puso ka. Isang hipo lang, alam kayo. Isang hipo lang. Sasabihin ko sa'yo, kapag na hipo kayo, alam ko agad ang buong katawan mo. Kung saan may problema. Talaga ba? Tignan mo ulit. Saan kaya ba ako mali? Medyo may problema sa utak. Gininto ang kampanilya. Mushen. Hindi pwede, kailangan tawagin ang ambulansya. Hello. Nasa Yongji New Street ito. May pasyenteng nahimatay dito. Bilisan nyo, tulungan nyo siya. Kakulangan sa oxygen dulot ng depresyon ng katawan, kailangang iligtas agad. Ano ang pinakain mo sa kanya? Gusto mo ba siyang idiscobre? Kung may nangyari sa kanya, hindi kita mapapatawad. Hifong. Mushen. Kanina hindi mo alam pero nahimatay ka. Itong batang babae ang nagligtas sa iyo. Salamat sa batang ito. Sana'y pahalagahan mo ito bilang tanda ng aking pasasalamat. Malit na bagay lang ito. Huwag ka nang masyadong magalang. Walang problema. Ginunggo, sabi ng asawa ko madali lang ito gawin. Huwag mo na siyang pahirapan. Ang aking tagapagligtas pala ay asawa ni Ginoong Huo. Talagang napaka-coincidence. Sige, hindi na kita hihirapan. Ang kapatid kong babae ay halos kaedad din niya. Parang nakita dati. Baka nagkamali ka ng pagkilala. Tara, punta tayo sa auksyon. Anong nangyari sa'yo? Baka masyado ko nang naubos ang aking enerhiya ngayon. Susu. Assistant Lin. Bumalik sa bahay ni Ho. Oo. Ngayon, tingnan ang nangyari. Malugi ako ng 5 milyon kahit hindi na ako magsalita. Pati trabaho ko nasira na rin dahil sa'yo. Masaya ka na ba na yan? Hihingi ulit ako ng tawad kay Boss Ho. Para makakuha ka ng isa pang pagkakataon, PPA. Huwag mo akong tawaging mahal. Sa tingin mo makikinig siya sa'yo? Bukas sumama ka sa akin sa civil registry para mag-file ng annulment. Pagkatapos ng 1 buwan, tayong dalawa ay maghihiwalay na. Hindi pwede. Hindi pwede, ayoko ng diborsyo, pesensya ka na. Hiyas na kampanilya. Kapatid na babae.
Kapatid na babae, kapatid ay natagpuan ka na sa wakas. Kapatid na babae, huwag mo na akong iwan ulit pwede ba? Ang kampanilyang ito ay kay Yesusu. Kaya ito ang kapatid niya. Kapatid na babae, Yesusu, sinira mo ang kaligayahan ko kaya kukunin ko na rin ang lahat ng sayo. Yang batang si Jinshu, bakit hindi pa siya bumabalik? Di kaya nainis si manugang ng apo? Hindi pwede, kailangan ko tingnan. Lola, Manuganging apa? Lola. Sa wakas, bumalik ka na. Sino mag-akalang ngayong gabi lang, napabuti kayong dalawa? Susu. Nag-ayos si Lola ng regalo para sa inyo sa kwarto. Tara, dadalhin kayo and I Lola, halika na. Ito ang regalo ni Lola para sa atin. Regalo lang yan. Si Lola, medyo pagod siya ngayon, kaya magpapahinga muna. Kayo rin, magpahinga na rin ng maaga. Ang sakit, dahan-dahan lang. Sa wakas, nagkaroon din ng sentido si Jinxiu. bakit ang bigat ng sugat? Wala kasing iba kundi ikaw, iniwan mo akong mag-isa sa harap ng civil registration. Ako na lang ang nagtanong-tanong, naglakad pa ng 18,888 hakbang bago nakarating sa jewelry auction. Hindi na kita iiwan mag-isa uli. Oh nga pala, ang premyo sa jewelry at gem appraisal wala pa. Huwag kang mag-alala, yun na lahat. Mayroon ka pa bang ibang hiling na gustong matupad? Kailangan mo akong tulungan na mahanap ang kuya ko. Mayroon akong gintong kampana na ibinigay niya sa akin deti. Nasaan ang kampana ko? Ginamit mo ako. Alam mong ang pamilya ho may pera at koneksyon. Makakatulong na mahanap mo ang kuya mo. Kaya mo ako pinakasalan. Hindi, sinabi ng guro ko na may kamalasan ako na kailangan ikasal sa isang lalaki na may purong yang upang makaligtas. Anong kamalasan at purong yang na yan? Puro kalokohan. Hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Hanayan mo gamitin ka. AKO. Wala na akong mahanap na palusot. Kailangan kong magpahinga. Ang para mo. Napakakahanga-hanga nito na makarecover ako ng enerhiya sa pakikipaghalikan sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo kaya ngayon. Anong pinagsasabi mo? Sino ang di kaya? Kahit na nailigtas na kita ngayon, hindi ko alam kung bakit puno ng negatibong enerhiya ang pamilya ninyo at unti-unting inaapektuhan ka pa rin nito. Ipapakita ko sa iyo ngayon kung kaya ko o hindi. Sapat na bang tingnan mo? Sabi kayo na hindi mo kaya. Sinasabi mong hindi ko kaya. Akala kayo gusto, mo, samantalan kayo. AKO?
AKO ang nanamantala sa'yo? Bastos. Ba kayo nagaway? Jinsho, anong nangyari, Jinsho? Sige, batang makulit, sabihin mo kung ano nangyari. AKO at siya. Ikaw na ang magtanong sa kanya. Tanunjan mo, AKO. Sige. Just go. Ikaw, yung parang asong yulol na sumagada sa akin. Awo-awo pa. Pagod na ako. Ang hirap makabawi ng lakas. Inubos mo pa. Para mo na akong piniga hanggang wala nang natira. Tapos ako pang Hindi siya ang unang kumapit sa akin. Hahaha, akala kayo kang ano nan. Jinshu, hindi sa pinapagalitan kita, pero si Susu ang hinahina ng katawan. Dapat dahan-dahan ka lang. una. Susu, si Lola na ang hihingi ng tawad para sa mokong na yan. Ikaw naman. Huwag mo na siyang sisihin, bata pa kasi, hindi marunong magpigil. Mag-asawa nag-away sa kama rin nagkakaayos. Lola gusto ng apo, mas marami mas maganda. Haha. Ay naku, ano nga po? Lola, Lola. Jinxu, ano nangyari kay Lola? Lola. Mukhang kailangan kong tawagan siya. Hayaan mo siyang magdiagnose kay Lola ng maayos. Yuvay, atake si Lola. Bilisan pumunta. Pupunta na kayo agad. May paraan akong magligtas kay Lola. May paraan ka, Yesusu. Bago ka dumating sa amin, maayos ang kalagayan ni Lola. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. sure you want. Huwag kang bastos. Sinabi mong may paraan ka. Ano ang paraan? Si Lola ay nababalot na malas, kaya maitim ang kanyang noo at barado ang daloy ng dugo. Basta't maalis lang ang dugong naipon sa loob ng katawan ni Lola na napektuhan na malas, magiging maayos lahat. Ano itong mga kalokohan na ito? Gusto niyang saktan si Lola. Bakit hindi mo siya pinigilan? Hindi siya ganyang klaseng tao. Mukhang nababaliw ka na. Tuluyan ka nang naakit sa kanya. Ikaw. Jinchu, ang pagdating ng babaeng ito ay napakahigante. Hindi natin siya dapat pagkatiwalaan. Kuya, palisin mo na siya. Walang utang na loob. Hindi ko na siya tutulungan. Narito na ako. Kuya Jinxu. Ito siya. Ang aking may bahay. Sinabi ni Shiwan na ako lang ang karapat-dapat na maging hipag niya. Bakit biglang nagpakasal si Kuya Jinsing? Reinwei, mas mahalaga ang buhay ni Lola. Ipaliwanag ko sa iyo ito mamaya. Si Lola ay may pagkalat ng tumor sa utak. Nagdudulot ng pagkapipi ugat sa utak. Gagamitan kayo si Lola. Walang tumor si Lola. Saan galing yung pagkapipi ng mga ugat? Punong-puno lang siya na malas. Walang silbi yung paggamot mo. Sa mga taon nang gamutin si Lola, laging profesional at siyentipiko ang aking pamamaraan. Hindi pa ako nagkamali ng diagnosis. Inalagaan mo si Lola na matagal, pero pabalik siya. Paano mo masasabing walang maling diagnosis? Leaf Susu, pwede bang tumigil ka? Kung hindi ka titigil, Wish, ang mahalaga ngayon ay gamutin si Lola. Lola. Ano ba talaga ang nangyayari? Tatawag na ako ng emergency hotline. Pagdating na emergency, baka hindi na kayanin ni Lola.
Hayan mo, AKO. Sino doktor? Ikaw ba ako? Huwag sayangin oras ng paggamot kay Lola. Kung hindi mo ako payagang iligtas siya, magsisisi tayo. Yung sinasabi mong paraan, sigurado ka bang ubra yan? Ako ang bahala. Kuya Jinxu, naniniwala ka piyarang ba sa kanya? Para sa akin, malas siya. Kuya, bago pa kayo nagpakasal, stable ang kalagayan ni Lola. Dapat maghiwalay na kayo. Huwag mong kalimutan kung sino ang nagligtas sa'yo. Kung naniniwala si Jin Chu sa kanya, hayaan mo na siyang subukan. Tio, kanino kabe apanik? Tama na. Kung hindi magagamot ni Susu, lahat ng magiging resulta, ako ang mananagot. Huo Jinxiu. Kapag nawala si Lola sa kamay niya, hindi na kita kikilalanin bilang kuya ko. Tabi ka. Lola. Anong ginawa mo kay Lola? Zinadya mong ipahamak si Lola de Ibea. Huwag kang mag-alala. Ang paraan ko na pagligtas ay epektibo. Kaluko. Ano yan? Pamahin lang. Si Lola. Napagaling ko na si Lola. Tanggal na ang malas, ayos na. Tio, dali, tawagan mo ang pulis, ipahuli mo siya. Sino ang magpapahuli sa apo kong manugang? Lola. Ano bang nangyayari dito? Lola, kumusta ka na ngayon? Nakakalakad na ako. At di na masakit ang ulo ko. Parang gaan na ng pakiramdam ko. Jinsu, sabi mo ano bang nangyayari sa akin? Lola, nakalimutan niyo na ba? Hindi naman. Ano nangyari yan? Normal naman ang resulta ni Lola. Malusog siya. Mali ang diagnosis? Lola, nahimatay kayo sa sala. Hindi nyo na ba naalala yung mga nangyari bago yun? Di masyadong malinaw. Ang naalala ko lang ay masakit ang ulo ko. May kunting bigat pa sa dibdib ko. Parang may naipit na hangin. Ngayon lang ako nakahinga ng maluwag. Saya ko na ulit. Susu, nung una, iniligtas mo ang buhay ng apo ko. Ngayon naman, iniligtas mo ang buhay ko. Ikaw ang swerte ng pamilya namin. Ikaw, bata ka, huwag na huwag mong babaliwalain si Susu. Malas kay Lola at Choi Jinsu. Galing sa bahay na to, kailangan mahanap kung sino yung nanggagalingan na malas. Kuya. Sa tingin ko, si Yue best choice maging asawa ni Kuya. Bilisan mo at makipag-divorce ka kay Susu. Si Yue galing sa kilalang pamilya ng doktor. Nag-aksaya ng napakaraming oras para iligtas si Lola. Si Susu isang tao, bakit siya papasok sa pamilya ho? Kuya, sa tingin ko, lamang si Yue ang bagay sa'yo. Sige na, bari na. Bakit guysing ka pa? Iniligtas kita. Peti si Lola mo, iniligtas ko rin. Si Hu Shiyuan ay sa tingin ko bagay ka kay Jiang Yui. Dahil pumayag ka sa kanya, ano gagawin ko sa pamilya ni Hu? Mas mabuti pa siguro na hanapin ko ang sarili kong kuya. Ang ginawa ko lang isang simpleng palusot lang. Bakit masyado mo itong nagseselos ka ba Ako magseselos sa kanya. Ano ang gusto mong mangyari? Hindi ako aalis. Kakasave ko lang kay Lola, ang dami kong ginamit na kapangyarihan. Kailangan kong mag-recharge. Recharge. Naku, yun na. Sabi aalis, pero halatang hindi naman. Parang nagpapapansin lang. Mr. Hua,
Anoing Maron? May balita na tungkol sa kapatid ng misis. Sa disenyo ng kampanilya na iginuhit ng madam, nadiskubre ko na si Gumachen ng South City ay may ganong kampanilya. Parang kapareho ng sa madam. Hindi ba siya yung taong nakita ko kanina sa kalsada? Kuya Keo siya. Pero, Pero ano? kakaano lang ni Film Emperor Gus sa media at publiko, na nahanap na niya ang totoong nakababatang kapatid na babae niya. Makikita mo rin siya, sakto naman. Gustong imbitahin ng Huo Group bilang jewelry endorser, ngunit di pa naayos ang usapan. Bukas sumama ka sa akin para makapag-relax. Sige. Ganito pala sila mag-shooting. Bunzo, kahit saan ka pumunta, makikita ka ni Kuya. Dadalhin ka Pauvi. Okay, cut. Sirgu, magpahinga muna kayo. Ayusin ang set pa sa susunod na eksena. Sige, magpahinga tayo sandali. Bakit nandito si MR Hu sa set? Nga, sino yung babae na kasama niya? Ange Gonda. Hulaan ko, siya ang asawa ni Mr. Hu. Yesusu, paano mo nagawang sumulpat dito at agawin ang atensyon? Maghintay ka lang, ipapakita ko sa iyo na ako ang tunay na kapatid ni Gumuchen. Sasiguraduhin kong hindi na kayo magkikita pa. Gu ang gwapong actor. Mr. Huo, Mrs. Huo, Nalaman namin, natagpuan mo na ang kapatid mo. Congratulations! maraming salamat sa inyong pagbati, Mr. at Mrs. Huo. Masarap ang pakiramdam na makasama ang pamilya. Dadalhin ko ang kapatid ko makilala sina Mr. Hu at Mrs. Huo. Sige. Talagang makitid ang mundo. Siya pala ang nawawalang kapatid ng Emperor Gu sa loob ng 15 taon. Kahit na si Song 50 ay laging nagbibigay ng abala sa akin, talaga namang nakakainis siya. Pero isa rin siyang kawawang tao at natagpuan niya ang kanyang tunay na kapatid. Babatiin ko siya. Tenga. Nahihirapan ka sa ginawa niya sa'yo noon. Ngunit binabati mo pa rin siya. Mr. Hua, Mrs. Hua, AKO Ong Tuni na kapatid ni Emperor Gu. Song Fei Fei. Yesusu, ngayon ako na ang kapatid ni Gu Emperor na lahat ng tao ay pinapansin. Sir, akong inggit na inggit ka. Kukuha ako ng tibig para sa lahat. Bagong balik si Bonso, medyo hindi pa sanay, pesensya na. Kuya, inumin mo ito. Mr. Hua. Balita KO, SI Gu, mahilig mag collecting paintings. Ngayon dala ang original na painting ng kabayo. Ako na bahala. Sana pag-isipan muli ni Gu Yingdi ang pakikipagtulungan sa amin para sa bagong alahas ng Huos. Bakit parang may mali sa painting na to? Kainis, si Song Fei Fei na naman to. Guingdi. Guyingdi, ipakita sa amin ang tunay na obra ng kabayo. Oo nga, gusto rin naming makita. Yesusu, sa harap ng marami, nagbigay ng painting na may mansa ng tinta. Kahit gamitin reputasyon ng kuya kong artista, babagsak stocks ng pamilya ko. Hanggang kamatayan, di tayo hindi makikita ang kapatid mo. Wala na akong alalahanin. Malakas ang sulat, maliwanag ang kulay, maganda itong likhang sining. Paano ito nangyari? Itong likhang sining ay tiyak na pe. Miss Sung, paano mo nasabi na fake itong likhang sining? Naalala ko na nagbuhos ako ng tinta. Paano ito?
Pagwiwisik ng tinta. Inamin mo ito. Ano ang ibig sabihin ng pagwiwisik ng tinta? Si Guyingdi, ang kapatid mo, sinadyang iwisik ang tinta sa regalo kong larawan ng kabayo para gamitin ang kasikatan mo at si Rain ang relasyon. Gusto niyong si Rain ang reputasyon ng Ho, ibagsak kami. Nagsasabi ka ng kasinungalingan. May balak kayong i-frame ako. Fifi. Mag-ingat sa pampublikong imahe. Hifong. Kunin ang surveillance footage ng set para sa... Oh. Huvak. Fifi. Ano ang nangyari? Fifi, ano ang nangyari? Ito. Bakit mo ginawa to? Sorry na. Nagkamali ako. Dahil nung nakaraan sa jewelry auction. Sinadya niya akong pahirapan kaya nagalit ako. Paano mo nagawa ito dahil lang sa sariling interes? Paano haharapin ang mga tagahanga na may gusto sa akin? Sino pang magkakaroon ng lakas ng loob makipagtulungan sa akin sa hinahara? MR at MRS Huo, pasensya na sa abala, sana'y inyong maunawaan. Gino Ongu. Original, sana na yung gusto ko ring makisawsaw. Saya ng pagkakita mo muli sa kapatid mo. Para naman agad mahanap ng aking asawa, ang kanyang tunay na kuya. Hindi inaasahan. Nagagulo ng ganito. Para maipahayag ang paghingi ng paumanhin. Para sa bagong endorser ng Huo sa season, pumayag na ako. At tara hanapin si maliit na kapatid, nakipag-ugnayan ako. Baka makatulong ako sa paghahanap ng kuya ng Huo. Talaga ba? Maari bang magbigay ng kaunting lead si Ginang Huo? Mayroon akong gintong kampanilya. Ginintuang kampana. Naalala ko noon ang palamuting kasama ng bunsong kapatid. Ginintuang kampana rin iyon. Hindi ko alam kung dinala ni Madam ngayon. Ang kampana. Ang aking ginintuang kampana biglang nawala. Hinahanap ko ngayon. Napakakaiba. Wala naman yatang dalawang kapatid si Ginoong Gu. Imposible, siguro isa lang sa kanila ang kapatid ni Ginoong Gu. Hindi pwede, hindi dapat magtagpo sila. Kuya, huwag kang makinig sa kanya. Inggit lang siya na natagpuan ko ang pamilya ko, kaya gumagawa siya ng kwento. Song Feifei. Bakit hindi ko pa nakikita na meron kang gintong kampana? Kung meron ka, ipakita mo naman sa amin. Kuya, hindi kayo nadala na yan. Ganyang kahalagang bagay hindi mo nadala? Hindi kayo nadala, idiwala. Kuya, todo ang kapatid mo ay kayo. Guyingdi, kung gusto mong malaman kung tunay mong kapatid siya, magpadna-test ka na lang. Kuya, ako na nga ang tunay mong kapatid. Kailangan pa ba ng mga ganyang patunay? Gumoshen. Mas may bigat ang ENA kaysa sa kahit anong gintong kampanilya. Si kuya, tiyak na naniniwala sa'yo, pero kanina sa shooting. Ang daming director, producer, at staff na nandoon. Isang simpleng ENA test lang naman, ipapakita lang natin sa lahat. Pauko. Jiang Yue. Dalhin mo ang ENA na tester sa South Kiln set. Kuya Jingxu, nadala ko ng tester. Gagawa tayo ang DNA test kay Guyingdi at Miss Song. Sige. Hanapin ang may-ari ng kampanilyang ito. Hindi ito ang kampanilyang hinahanap ni Jinxiu. Song Feifei, DMOBA sinabi kapatid mo as I going di? Anong kinadadakutan mo? Wala kang dapat katakutan.
Kuya Jinxu. Lumabas na ang pagsusuri ni Nagumotsin at Miss Song. Si Miss Song talaga ang tunay na kapatid ni Gumotsin. Ang galing, akala ko si Isusu ang tunay na kapatid ni Gumotsin. Nakita na ba ni Isusu ito ng maayos? Ako ang tunay na kapatid ni Gumotsin. Inggitin ka talaga, nakakadiri ka. 5-5. Huwag kong bastos. Emarhu, salamat sa pagtulong makumpirma ang relasyon namin ng kapatid. Sana maging maayos ang magiging pagtutulungan natin. Magandang collaboration ito. Hindi na namin istorbohin si Actor Gu. Bye-bye. Miss Son, hindi ka ba curious? Kung paano naging totoo ang resulta ng peking pagsusuri mo? Ikaw ang nag-bake ng Yenel test. Miss Son, alam mo na, tinatanong mo pa. Pareho naman nating alam na yung gintong kampanilya kay Isusu talaga. Siya ang tunay na nakababatang kapatid ni Actor Gu. Pinalitan ko lang ang mga report ninyo. Ano ang layunin mo para gawin ito? Umalis si Isusu sa pamilya Hu, ayaw mo ba rin na mawala siya? Sa harapan ni Gu hindi magpakailanman. Bakit hindi tayo magtulungan? Paano mo gustong makipagtulungan? Bakit parang sobrang matindi ang malas ngayon? ABA, Sia Paula. Sandali Lang. Anong ginagawa mo, Isusu? Sasabihin ko sa'yo, ang paglalambing mo ay walang silbi. Hindi kita kikilalanin bilang hipag. Hindi kita nilalambing. Nakikita kong may masamang aura ka. Kamakailan, meron kang senyales ng sakuna. Nandito ako para iligtas ka. Iligtas ako. Yesusu. Ang mga pakulo mo, pwede na yan kay Lola at Kuya ko. Hindi yan gagana sa akin. Siguradong hinahanap mo ang fianc mo, di ba? Tatawag lang siya sa'yo para humingi na investment. Pupuntahan mo siya para bigyan ng pera. Kaya't nahilan mo ano na yon? Hindi pa rin kita paniniwalaan. Ayon dito, wala siya sa opisina. Nasa hotel siya sa tabi ng opisina kasama ang ibang babae. Ano ang sinasabi mo? Mahal na mahal ako ni Guksuan, hindi niya gagawin yan. Siyempre mahal ka niya, pero hindi naman ibig sabihin na hindi na siya maglalaro. Ikaf. Ayon sa hula, may isa na siyang. Hindi tama. Dagdag pa diyan, sa mga nangyayaring ngayon, may dalawa na siyang asawa. Kaya kung magpakasal ka pa sa kanya, ikaw ang magiging pangatlo. O pwede ring tawagin na kabit. Ikaf. Isusu, ako. Isusu, ako. Ay. Basta sinample mo na ganito ba tinuruang umisaw? Kuya, hindi mo ba narinig anong kalokohan ang sinasabi niya? At saka, sabi ng hula na may babae siyang karelasyon. Kilala mo. Kilala ka o. Si Gutsuan ay inirekomenda ni Guru. Magkapatid, impossible silang may ganong relasyon. Pero sa ngayon, ang sitwasyon ay talagang. Ang fianc mo at ang tinatawag niyang kapatid ay nasa hotel. Ginagawa ang ganitong bagay, hindi ka naniniwala. Pumunta ka para makita. Shiwan. Naniniwala sa sinabi ng 8 mo. Pwede naman.
Pumunta tayo para tingnan. Sige. Yesusu. Kung malaman kong niloloko mo ako, tingnan natin paano ka humingi ng tawad sa akin. Bobby, malapit na pumasok ang pera natin. Kapag dumating na, ang honeymoon natin una sa Maldives, tapos sa Dubai. Sige. Hindi mo may bukas ang pinto, pero may lakas ng loob kang sabihin na ang fiyang ko ay nagloko, nagpapanggap ka lang. Kayo. Zishi Yuan. Anong ginagawa mo dito? Gushuan. Hindi mo ba sinabi na kapatid mo siya? Young kapatid Paula. Pelicita mo lang now? Ikaf, Gushen. Ang galing mo talagang maglaro ha. Pinapata-transfer mo pa sa akin yung pondo, tapos ikaw nasa hotel. Nakasama kapatid, gumagawa ng ganyang bagay. Ang dumi mo talaga. Shi Yuan. Talagang nagsusumikap ako. Para sa kinabukasan natin. Inisip mo ang kinabukasan nyo, inisip mo, ikaw at yung ibang babae sa kumot nyo inisip. Ikaf, Val Angia. O Shiyuan, iwag kang sobrang bastos. Ipinakilala kay Fuan si Prinsesa Marte. Pinapayungan kanya, pasalamat ka. Sister, nagpakasal na siya sa ibang bansa. Ikaw pa rin ay nalulungkot para sa isang lalaking panay kuha at kain. Ikaf, Talagang, Class A sa pagiging nasa pag-ibig. Indian tutu. Gushuan. Pulis, siya ang nandeya sa kasal. Margu, natanggap kaming reklamo na inakusahan ka ng bigami. Sumama ka sa amin. Pak akamali. Nakamali lang. Shi Yuan. Hindi ito totoo. Tulungan mo ako, hindi ito totoo. Tulungan Montag ako, Shi Yuan. Baki ganito. Shiyuan. Biktima din ako. Patawaran mo ako, pwede ba? Pwede pa tayong maging magkaibigan, pwede ba? Bitawan mo ako. Nakakadiri ka. Pawa effect kunwari. Nayon mo lang ba ni huli na. Umalis ka na. Lahat ng lalaki par-pareho. Wag nang umiyak. Wag nang umiyak, ha? Nandito pa naman ako at ang kuya mo, di ba? Wag nang umiyak. Salamat es ayo, ate. Kung hindi mo sinabi sa akin, wala akong alam. Ako dapat ang humihingi ng tawad sa'yo. Ayos lang. Pasensya na, Walang problema. Wag ka nang umiyak. Sir Ho. May isang lalaking may edad sa baba. Sabi niya hanap niya asawa mo. May sinasabi pa siya. Tunay na kapatid ng asawa. Ha? Kuya. Maliit na kapatid. Hindi ko akalain na naalala mo pa. Yung gintong kampanilya na binigay ni kuya. Maliit na kapatid. Patawarin mo si kuya, hindi ka na ulit mawawala, hindi na kita mawawala pa. Ikaw. Pasensya na kuya. Kakasimula ko lang medyo nahihirapan pa ako. Sige. Ito ang bayaw mo, di ba? Matagal nang di nakikita. Maraming pag-usapan. Hatid bawi, mag-usap maayos. Kapatid. Probinsyano lang ako.
Hindi ako sanay sa buhay sa malaking syudad. Umuwi ka sa probinsya kasama ko. Mahina ang kondisyon sa probinsya. Sa hinaharap, titira ako sa lungsod. Antay-antay, sanayan. Ito. Huwag muna pahirapan, babalik ako sa probinsya kasama ang kapatid ko. Sanayin siya unti-unti. Umali tayo. Lin, samahan sila. Oo. Maganda ang plano mo. Niyaya si Jesus pumunta sa probinsya. Ibenta siya sa liblib na lugar. Hindi na siya makakabalik kay Ho Jinsiu. Hindi na rin siya lilitaw sa harap namin ni Gomo-chen. Susu, si Jingxiu et Majijing à Kim Geyong Gabi. Hindi kayo alam kung kamusta na asay susu. Wala man lang tumawag. Mr. Hua. Kung namimiss nyo si Madam, tawagan nyo siya, tanungin nyo. Pasensya na sa pagdaldal ko. Pumunta ka sa probinsya. Anong nangyayari? Oo. Alam ko naman na di makakabitaw si Susu sa akin. Bakit ka nandito? Kuya Jingxiu. Dala ko yung proyekto para sa'yo. At nagdala rin ako ng chicken soup pa matikman mo. May chef ang pamilya namin na ho. Di na namin kailangan nito. Kuya Jingxiu, Makazama kami ni Shiwan Simula Batapea. Palagi kaming inalagaan, kaya konting kasasalamat naman para sa pag-alaga mo. Subukan mo na. Ubos na ang sabaw. Pwede ka nang Magpahinga ka na. Alika dito, sis. Mopo ka muna dito. Papasok lang ako at mag-ayos. Ang gulo dito, karang walang nakatira. Ay, nahuli na ako. Alam mo na lahat. Tama. Nung binigay mo sa akin yung 2 piso na peking kampana, nung alam ko na. Gusto kayo lang makita ano talagang plano mo. Dahil alam mo na. Hindi na ako magpapangga. Sasabihin ko na sa'yo totoo. May nagbayad sa akin. Paadalhin ka. Sa liblib na bundok. Ikaw. Sinabi ng taong kinuha mo, medyo may kakayahan ka. Maging maingat ako. Buti na lang nakapaghanda ako.
Kuya. Kuya. Kinuya-kuya ko, matagal na kitang gusto. Bakit hindi mo ako matignan? Itinuturing kita bilang kapatid. Ikaw lang ang para sa akin. Kuya. Bitawan mo. Kuya, paano niyo nagawa yan sa at? Nadroga ko, dalhin mo ko ng gamot. Siege. Jiang Yuwai. Tinuturing kitang mabuting kaibigan, pero hinamit mo ang paraan para makuha ang kuya kao. Talagang masama't kakainis ka. Shiwan, hindi ba sinabi mo na ako lang ang tanging magiging ete mo sa buhay mo? Yuwai. Sa tingin ko bagay sina kuya at ang daming lalaki sa mundo. Hindi mo kailangan na mag-focus sa isang tao lamang. Shiwan. Mukhang may panganib ang misis ni Mr. Hu. Pupunta AKO agad. Kuya Jiangxu, iwag mo akong iwan. Kuya, sasama rin ako. Iligtas siya. Kulina. Hindi ba't ibebenta mo na ako? Gayon, hayaan mo akong ipaalam sa'yo kung paano mo ako ibebenta. Mas lakasan mo. Kuya, mukhang hindi ka na talaga dapat mag-alala na may mananakit sa ate. Si ate lang ang nananakit sa iba. Tulingan niyo ako. Kahit sumigaw ka pa buong araw. Ate. Kayo, paano kayo nakarating dito? Nagkaroon na ako ng panic reaction. Nang sunduin ka pa uwi. Di hintayin mo pa ko ng 2 minuto. 2 minuto. Ate, mawa ka na sa akin. Enaku. Kuya, ganito si ate. Baka may mangyaring masama na. Kailangan ko na bang tumawag ng tao? Dapat tarusahan ang nanakit sa asawa ko. Hayaan mo lang siya. Tara na. Ayos ka lang BA. Wala yan. Di ko naniniwalang makakaiwas ka pa sa patalim ko. Ingat. Yisusu. Medyo pagod na ako. Yuinakita na yon. Ling, ikaw na bahala sa natira. Oo. Magpahinga ka ng maayos. Huwag kang umalis. Kailangan kong mag-recharge. Anong ginagawa mo? Akala KOBA, gusto mo ang AKO. Ang ibig kong sabihin mag-recharge ay halikan mo ako para bumalik ang lakas ko. Hindi ko sinabing kung ano-ano ang gawin mo. ganun rin dati. Una. Nilaloko, MOBA, AKO. Ay naku. Bakit naman kita lalakan?
Paano kung maging powerbank ako? DPA maganda? Pwede rin naman. Sabihin ko sa'yo. Talagang pakiramdam ko ngayon na may nagplano ng lahat ng ito. Si Jiang Yue. Dinala ka niya sa probinsya, bumisita siya sa bahay ng mga Huo. Nilagyan pa niya ng gamot yung sabaw ko. Mabuti na lang. Anong mabuti na lang? Buti na lang dumating ako sa oras. Sakto naman, tumawag si Assistant Lin na may nangyari sa'yo, pero paano niya? Nagawa ang pain na plano. Ibig sabihin, may iba pang tao sa likod niya. Sa 3 araw, may bagong koleksyon na alahas si Ho. Inimbitahan ko ang mga pamilya sa South. Siguro ipagkakataon ito para mahuli ang mga nasa likod niya. Ako na ang bahala dito. Sir, naghanda na si Madam. Wow, ang ganda ng bihis ni Ate, ang galing. Kuya, parang napakaswerte Montag talaga. Kumusta ang plano kahapon? Nakakainis si Hu Shiyuan. Bakit dumating ganon oras? Nasira ang plano ko. May iba pa namang pagkakataon. Si Susu naman. Nagawa ko ng ayusin. Dahan-dahan Ling. Hindi ko akalain na ganoon pala si Susu. Mukhang inosente pero astig maglaro sa likod. Akut lang yan sa harap. Pero sa likod, sigurado akong ganon siya nang akit kay Kuya Jinsu. Kitang-kita mismo ni Boss Hu ang totoong kulay ni Susu. Malamang nakarehistro na yan sa civil registry para mag-divorce. Pag natapos ng proseso ng divorce nila, ako nang papakasal kay Kuya Jinsu at magiging Emares Hu. Boss Yo, nakabo na po si Mrs. Yo. Dumating SI Boss War at Mrs. Huo. Ang sweet nila. Hindi ba sabi mo si Susu ay? Narinig kahapon na siya kasama ang ibang lalaki. Kukuha ako ng merienda para... Si. Ang landi mo kasama ang ibang lalaki. May magkakapang Dimelo SA Ho's new product launch ha. Walong haya. Sino na nagbigay ng pahintulot sa inyo na siraan ang asawa ko dito? Kuya Jiangsu. Totoo ang sinasabi namin. Tama na. Ano man mangyari sa hinaharap, ang asawa ko, si Susu lamang. Pero kapon. Kahapon. Kung sobrang interesado kayo sa nangyari kahapon, sasabihin ko na sa inyo. Yung tao na nagtangkang dukutin ako kahapon. Tinuruan ko siya ng leksyon. Nasa kulungan na siya. Mukhang alam nyo ang nangyari kagabi. May LMBA kayo? Ano ba ang alam namin? Mr. Hua. Mr. Gu, pasok pa kayo. Yisasu, magante ka lang. Maligayang pagdating sa lahat sa bagong edisyon, aking Ho Jewelry Conference. Ang pangunahing produkto ngayong luhang walang hanggan, idinisenyo ni Ginang Lao Ho. Kasabay nito, iniimbitahan din namin sa Emperor Gu.
upang maging aming tagapagsalita. Sana marami kayong suporta. Ginang Lao Ho. Masaya ang pakikipagtulungan sa Ho Company. Bilang pasasalamat, naghanda ako ng munting regalo. Salamat. Salamat talaga. Gusto ko talaga itong regalo. Jinong Geu, Anart, ito ang kapatid mong bagong nakita. Oo nga. Salamat sa ginanap na auksyon ng alahas ng grupo ng Ho. Natuklasan ko nang hindi sinasadya ang kalembang na daladala ng aking kapatid. Kaya natagpuan ko si Fifi. Gintong kampanilya. Mayroon din yung manugang namin ng ganun. Mula pagkabata suot na niya ito. Kaso medyo malas lang. Hanggang ngayon di pa niya nakikita ang tunay niyang kuya. Kahapon may nagtanong dito. Hey! Yun pala Peak. Noong isang araw, nakipag-usap ako kay Ginang Ho. Kaso, sa pagkakataong iyon, walang dalang guhit ng gintong kampanilya. Hindi ka o alam gayon kung dinala ni Ginang Ho ang mga guhit. Oo, dinala ko. Kaya. Nang nawawala sa Yisusu. Magkasama kami sa parehong ampunan. Baka naman kusa siyang iniwan ng pamilya niya. Gayong kami ang kusa naghahanap ng pamilya niya. Hindi ba't pinipilit lang natin siya? Ito. Lola Ho, may regalo din akong inihanda para sa iyo. Galing ito sa bundok, espesyal na ginawa ng isang matandang doktor. Nakakatulong ito para sa maayos na tulog at kaalaman. Tatanggapin ko ang iyong mabuting kalooban. Pero, meron akong gustong sabihin kay MS Chiang. Kasal na si Jinchu sa aming pamilya. Sana ay may saalang-alang mo ang iyong kilos, MS Chiang. Naririnig na hinahangaan mo si MR Ho. Hindi ko inaasahan na kasal na sila ay hindi mo pa pinapakawalan. Si Miss Jiang, ang anak na babae ng pamilya Jiang. Bakit siya pumipili na maging isang sirang pamilya? ONG. Napakahalaga ng araw ng Ho. Siguro naman may regalo kang inihanda, diba? Sino nagsabi na wala akong regalo? Ikaw malit na malditang baba. Tignan natin kung ano ang may bibigay mo. Hihi. Napakababa ng kalidad. Isang manok lang. Yesusu, mga regalo namin iilang daang o milyon ang halaga. Ikaw, isang inahin lang ang dala mo. Oo nga, isang inahin lang. Sobrang kuripot naman. ONG. Ano bang problema sa inahin? Nagpapalakas yan ng katawan. Basta galing sa asawa ng apo ko, tuwang-tuwa na ako. Para sa akin, itong manok na to, worth billions. Diyos ko, si Lola lang ang nagpapalampas sa'yo, sa amin lahat. Isa ka lang naman talagang probisya ng hama. Lola, sasabihin ko sa'yo, ang hinanda ko para sa'yo na inahing manok na ito, hindi basta-basta o. Akala mo ba ang manok sa bundok ay magiging ingranding 3 pisong? Tama yan nga. Kasi isa talaga itong gintong 3 pisong. Gintong tatlo. Ito mismo ay alaga na mentor ko. Kinuha ko kanina lang sa kanya. Yesusu, sabi mo kaya nitong maging gintong phonics. Kung kaya mo, ipakita mo na. Sinong nagsabing hindi ko kaya? Umatras. Bumo. Bumo. Ano, yan? Kakaiba, Kuya Manok, walang riksyon. Ginawa ko naman ayon sa turo ng guro. Suzu. Sinabi ko na, ang isang manok ay di kailanman magiging isang agila. Yesusu, ang dami-dami mo na talanda ng mga taon kasama ang tinatawag mong guro. Ang natutunan mo lang ay mga kalokohan at pandaraya. Pwede niyong sabihin ako, pero huwag niyo kailanman sasabihin ang aking guro. Kung wala ang guro ko, di ko malalaman kung nasaan ako ngayon. Ganyang galang mo ang guro mo.
Bakit hinahanap mo pa ang pamilya mo? AKO. Jinsiu, ang alam lang ni Susu ay manloko at mandeya. Yan ang tunay na kulay niya. Sigurado ka bang gusto mong makasama ang ganitong klaseng tao habang buhay? Hindi mo kailangan magkomento sa mga bagay ko. Kasi pinili ko na si Susu. Hindi na magbabago yan kahit kailan. Anuman ang gawin niya, susuportahan ko siya. Nagbago. Tunay na siyang naging Phoenix. Lola, ito ang gintong Phoenix na to. Para sa tagumpay at pagunlad ng pamilya Ho, at para sa inyo na maging maayos, payapa at mapalad. Sige. Ayos. Lola, kapag kinain nyo inihaw na manok, mas lalo kayong magiging masigla at hahaba ang buhay. Gusto ko rin itong regalo. Naku. Song Feifei. Bakit ka napaka-clumsy? Si Nadia Mobayan? Ikaw naman ang nagbuhos na alak sa sarili mo. Anong kinalaman ko diyan? Young Campanilla KO. Ikaw. Mali ang nakita mo. Ito ang kampanilya ko. Ibalik ang gintong kampanilya ko. Bata pa lang ako, suot ko na ito, hindi ako nagkakamali. Gusto mong ibalik ko sa iyo ang kampanilya. Pwede. Ngunit kailangan mo akong ipangako ng isang bagay. Sige. Ano ang gusto mong ipangako ko sa iyo? Gusto ko na makipag-divorce ka kay Boss Ho at umalis ka sa South City. Sa buong buhay mo, huwag kang magpapakita sa harap ko. Song Feifei. Young impersonator ng Kapatid KO. Ikaw ang nagdala sa kanya, di ba? Ano ang pinagsasabi mo diyan? Kahit na yung taong nagpapanggap na kapatid ko ayaw niya aminin. Pero hulaan ko lang, ikaw ang may gawa nito. Hindi mo ako napalaya sa probinsya, ngayon sinusubukan mo pa rin magplano. 15 taon na, pareho ka pa rin. Hanggang ngayon, ganito ka pa rin kababa. Anong galit mo raon ka sa akin? Ipinapahayag ko sa iyo na ayoko lang talaga na maging masaya ka. Hindi tama. Ang bagay na ito ay hindi kasing simplo no nangyari 15 taon na ang nakararaan. Siguradong may koneksyon ito sa gintong kampana. Uy, ibalik ang kampana ko. Ibalik mo, ibalik mo. Oy. Susubukan mo bang agawin? Kuya Jinsiu, parang may gulo sa banyo. Song Feifei, hintayin mo AKO. 5-5. Ginang Huo, nagsorry na si Bunso sa nangyari. Bakit masyado kang mapagpuna? Tao lang nagkakamali. Masyado kang mapagpuna talaga. Ginong Huo, ang bagay na ito, kailangan mong magbigay linaw sa akin. Mapagpuna na AKO. Sinabing nga niya na si Song Fifi, siya ang unang nagsumbong. Sa bawat buka ng bibig ay puro walang kwenta. Ano ba yan? Isusu ikaw talaga. Kuya Jingxu, matagal ko nang sinabi. Yesusu, ang ganitong galing bondok na pabalik-balik. Siguradong makakagawa ng malaking gulo. Paano siya nagkaroon ng karapatang maging asawa ng Ho Group? Mabuti pang pag-isipan mo yan ng mabuti. Assistant Lin, Hunan Monitor SA, Press Conference. Ipakita. Oo.
Hintayin mo. Mr. Hua, inapakita ng CCTV si Miss Song e nadula mismo. Bake it. Huwag kang makinig sa kanila. Siguradong hindi. Hoy, Song Feifei. Nandiyan na ang mga ebidensya at katotohanan sa harap mo. May silbi pa ba magsinungaling at magpalusot? Bunso. Kahit ano pa ang nangyari kanina, umaasa kuya na magiging tapat ka, kailangan maging matapang sa pag-ako sa pagkakamali. Sige. Talagang hindi ko dapat sinisisi. Yesuso sa pananakit sa akin. Kasalanan kayo ba talaga? Mrs. Hua, aminado na ang kapatid ko na nagkamali siya. Kalimutan na lang natin to. Nangangako ako na hindi ka na niya guguluhin sa susunod. Sige na. Pero kinuha niya ang kampana ko. Kukunin ko pa rin yon pabalik. Ano sa tingin mo? Ang kampanilya ito ay sayo. Tama. Ang kampanilya ito. Talagang akinto. Simula bata pa ako sa kayo na to. Ikaw ba talaga ang kapatid kong babae? Huwag kang maniwala sa sinasabi niya. Oo, Inja, jinungju. Ikaw at si Fifi nagpad na test at napatunayang kayo ay magkapatid. Aano magkamali ang report ng test? Tama-tama. Professional na medical report ito. Paano magkamali? Pero ang kampanilyang ito, sigurado akong akin. Iniwan ito sa akin ng kuya ko. Sinasabi mong iyo, pero may ebidensya ka ba na iyo talaga ito? Yesusu, anong kakulo ang inisip mo ngayon? May alam ako kung sino ang pwedeng magbigay na impormasyon tungkol sa kampanilya. Magsalita ka. Ano na naman ang gagawin mo? Sabihin mo, saan nanggaling itong bell na ito at sino talaga ang may-ari ng bell? Itong bell na kuha ko sa auction site, ang may-ari ng bell ay si Yesusu. Paano naman yung DNA test? Yang DNA. Kinuha ni Jiang Yue ang buhok ni Yesusu para pekin para sa akin. Hindi ako yun. Ang daming sinabi mo. Peking mo kayo. Siguradong may ginamit siya na panggagaya para masabi ko ito. Hindi ko talaga sinadya. Maniwala ka sa akin. Puro kasinungalingan. Ikaw ba talaga ang kapatid ka o? Bibigyan kitang huling pagkakataon. Kapag niloko mo ulit ako, magpapa-DNA test ako ulit. Pag mali ang resulta, hindi na kita palalampasin. Hindi. Matagal ko nang hinahanap ang kapatid ko. Binitawan mo siya noon. Ngayon, ginagamit mo ang identity niya. Saan mo nakukuha ang lakas ng loob? Huwag naman. Guwing tiyon talagang alam kayo na mali kayo. Guvat iya. Dalhin niyo sila pababa. Ayon sa batas na aksyon. Huwag na, hindi ko na kayo tatawagan. Kuya Jingsu, sobrang mahal kita. Kaya gusto ko siyang kalayuin. Mula sa tabi mo. Itinuturing kita na parang kapatid. Hindi mo, AKO mo, makasarili ka, mahal mo lang, kaya paulit-ulit kang nananakit. Down siya. Oh, Huwag mo akong iligtas. Huvak. Kapatid. Ang dami kong nagawang mali sa'yo dati. Hindi mo ako mapapatawad? Alam kayo. Inidiyak ka and I Song Feifei. Akala mo siya ang kapatid mo kaya ginawa iyon. Anong patawad-patawad? Mr. Hua. Salamat sa pagtanggap sa kapatid ko at sa pag-alaga sa kanya. Walang dapat na pasalamatan. Susu.
Asawa ko siya talaga. Dapat gawin ito. Sa hinaharap ay isa na tayong pamilya. Wala nang akala. Gayon gabi, kami lahat bilang isang pamilya. Monsieur Yu, Monsieur Yu. Huijin Xiao, Huijin Xiao. Nailabas ko na ang lahat ng masamang enerhiya. Bakit may masamang enerhiya ulit? Wala na. Jinsto. Sa wakas gising ka na. Els lang yan. Kung maapektuhan ang puso ni Hu Jinxiu, matitikman na ang kapalaran niya. Kailangang hanapin ang nasa likod ng lahat ng ito. Saan siya papunta? Yan ang enerhiya ni Hu Jinxiu. Pati mga detalye ng kanyang kapanganakan. Ginagamit ang enerhiya at bahagi ng kaluluwa para sa masamang hangarin. Gusto nilang ilagay siya sa panganib. Guro. Yung Kui Yun Bid et Ninakao. Ano Ange Gagawan? Huwag mag-alala, nariyan ang kapanganakan at kaluluwa. Maraming paraan. Masama, kaluluwa ni Hu Jinxiu. Pag nagtuloy-tuloy ito, mamamatay siya. Sino? Y Suzu. Tio. Akala ko tahimik ka lang at di nakikipag-agawan. Yun pala lahat ay pagpapanggap lang. Talaga asay Ho Jin Xiao, Ho Shi Yuan, at Lola Ho, gawa mo ito? Ngayong mo lang nalaman? Bakit mo ginawa ito? Bakikao NGA Bajinawa ito? Parte rin ako ng pamilya Ho. Bakit si Ho Jinsu at yung patay niyang ama ang magmamana ng Ho family? At ako? Isang maliit na vice-presidente lang, hindi ako sang-ayon. Kung ganon. Kung gusto mong makialam, sumama ka na lang sa kanila, mamatay na. Master. Shimulan na. Susanna. Aos Kalang BA. Aos Lang AKO. Ano bang balakim mo, Ho Singji? Hindi ba halata? Gusto kong mamatay kayong lahat. Sa ganon, sa akin na ang pamilya Ho. Sigurado akong gusto mong malaman kung bakit ko ito ginagawa. Ito ay dahil sa pagiging palalo mo, matandang babae. Dahil dumating na kayong lahat, hindi ko na kailangan pang mag-abala. Mama DKO. Panganib. Kapatid. Jin Xiao. Walang hiya at masama. Gino.
Baki ganito. Ho Singji. Sabi mo biest ako, kaya sasabihin ko na ang buong katotohanan ngayong araw. Hindi ako ang tunay mong ina. Noong araw, ang tunay mong ina ay nangakit sa matandang iyon. Ikaw ang naging anak sa labas ng pamilyang Hao. Bago mamatay ang iyong ina, paulit-ulit siyang lumuhod sa harap ko para tanggapin ka. Ngayon ko lang pinili na tiisin ka. Ako lang ang gumawa ng sarili kong gulo. Ako. Umalis ka na. Huijin Xiao. Dolly. Halikan mo na ako. Nandiyan pa sina Lola at si Yuan. Sa bahay na lang uli. Hindi pwede. Ang dami talagang init sa katawan ko. Parang di ko na kaya. Baby, bilis, kunin mo na to Dolly Dolly. Ay, bilisan mo.